Attorney Topacio, natatakot ba si Senator Bato? By the way, with respect to that, nais kong katigan, hindi dahil sila ay mga kapartido ko at pareho kaming magagandang lalaki. Ngunit dahil tama sila na yung term ng bugante na paulit-ulit na sinasabing parang mantra, that is pure and unadulterated bullshit. Dahil wala pong valid warrant against Senator De La Rosa. Ginagamit lamang po yung propaganda ng mga kalaban ni Senator De La Rosa, lalo na yung mga makakaliwa na halos naubos na ang hanay nila noong Chief PNP, si Senator De La Rosa. May wanted poster pang nalalaman. Kung ako si Senator De La Rosa, pagdidimanda ko yun Pero, well, that's just me, Hindi po tama yun. And any lawyer, I will say this, who echoes that sentiment is a stupid lawyer. Sinasabi ko sa inyo. Noong kami sa BACC, naglagay kami ng wanted posters laban kay Senator Lacson, ay wanted po talaga siya sapagkat may warrant siya. We even put up a reward for his capture. Kaya for Senator Lacson to say now na, Senator Bato, ikaw ay sumuko, unang-una, bakit siya susuko? Wala naman siyang warrant. Pangalawa, si Ping nga hindi sumuko Nagtatago siya and he availed of certain remedies. Swerte nga si Senator Lacson na wala pa yung principle that the fugitive cannot avail of legal remedies. And with respect to Senator De La Rosa, that doctrine does not apply because he is by no stretch of the imagination a fugitive from justice. Wala po siyang warrant. Hindi siya pugante. At pakita nyo sa akin kung sino nagsasabing pugante siya, kukutusan ko. Thank you. Maidagdag ko lang po, Yes, kung Attorney maaari. Nasabi ko na kanina na yung 87 Constitution ay reaction sa martial law. Maalala po nitong mga mas nakakatanda sa akin na nung panahon po na yon, meron pong mga tinatawag na ASO. Naalala niyo siguro yung ASSO, Arrest, Search and Seizure Order. Marami pa rin aso ngayon. Marami pa rin. Sa ombudsman. Kaya po nagkaroon sa Bill of Rights ng napakalinaw na direktiba na ang arrest warrant ay dadaan muna sa determinasyon ng probable cause personally determined by a judge para po i-centralize na po sa judge ang pag-determine kung dapat magka-warrant. At lahat po ng uri ng warrant at nagkukunwaring warrant o kahit anong restriction of liberty na ginagawa ng executive ay hindi valid. Idagdag ko, sabi nila, pag si Bato daw sumubok umalis sa bansa, hindi nila paaalisin. On what ground? Wala ngang, sinabi na nga po sa mga Arroyo cases na ang whole departure order, judge din ang pwede mag-issue niyan, hindi po kung ano lang departamento ng executive, no? Kaya po, by no means is Bato a fugitive, okay? Dahil walang judge-issued warrant against him. Gusto niyo po ba tayong bumalik sa sitwasyon na pwedeng magkaroon ulit ng ASO, ASSO? Dapat po lahat tayo ngayon against na sa lahat ng uri ng ASO. Okay, Attorney. Inform ko lang kayo sa mga hindi nakakaalam, lumiham na po ang ating partido noong ika-18 ng Mayo, itong buwan na ito, kay Secretary Frederick Vida, na sinasabi po namin na hindi dapat pigilin si Senator Bato kung siya ay aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan, at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila ito, they will have to face the consequences. At sinabi ko po rito, just very briefly, sabi ko, ako po ay umaasang titimo sa inyong kaisipan. Ano? Sinabi ko, ako po ay umaasang titimo sa iyong kaisipan. Titimo, tatatak. Oo, Tagalog, titimo. Salamat ha. Oo. Ayan, Sa Bilisaya yan, dapat mo lantik sa imong alimpatakan. Yun!
Ano mismo, kahit hindi ko naintindihan. Sabi mo, ako po'y umaasang titi mo sa iyong kaisipan na hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Panginoon man ay may araw ang Panginoon kung saan kung kayo ay tiwali. Ayon kay Propetang Isayas ay mapapahamak kayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya sinabihan ko si Secretary Vida na titi mo sa iyong isipan dapat. Oo, yan. Kaya Secretary Vida, titi mo dapat sa iyong isipan yang mga sinabi ko. Oh, alam niyo na yon. Word for today, we need to understand the meaning of titi mo sa ating kaisipan. Panauhin ngayon, kung naniniwala po si Senator Bato na wala siyang ginawang mali, bakit tila may urgency na umiwas sa mga operatiba? Attorney Torion. Well, actually, nasabi na namin, no? This is an assertion of his individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kaya nga po, yung sabi doon sa isang broadcaster na, bakit siya magtatago? Oh, hindi po siya nagtatago, nag-assert siya sa kanyang individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kasi nga po, yung executive department through the NBI is hell-bent in arresting him even if there is no Philippine recognized warrant of arrest or Philippine issued warrant of arrest. So, kaya nga po, how would he be able to protect his rights kung magpadakip siya at dalhin siya doon sa Netherlands? Oh. Ang ibig ba nila sabihin, nandun siya sa Senado, tapos paglabas niya, magpadakip siya, tapos doon na lang kami mag-assert ng kanyang human rights kung nandun na siya sa Netherlands? Hindi po tama yun. Kasi nga po, person's liberty na yan and possibly life is involved. So therefore, when a person's liberty is already at stake, it is actually now yung doctrine of self-help. He has to protect himself. Kasi the first rule of human being is what? Self-preservation. Oh, self-preservation yan. Kasi kung magpadakip siya, dadalhin siya doon sa Netherlands, pareho na kami. Ngayon mahihirapan kami pag-assert dito sa Pilipinas kasi ibang bansa na yun eh. Wala naman tayong Hague Invasion Act. At saka maski yung Hague Invasion Act. Oh, yun, yung Hague Invasion Act pareho yan sa sa Amerika. Yung Hague Invasion kung merong tao na dadakpin na kung American ka or any American allies, no? Dadakpin ng ICC or any foreign court, no? Without respecting the US laws. Pwede mag-organisa yung presidente at invade yung para to extract him. Meron silang batas. Wala naman tayo. At saka kung meron din tayo, ano bang kakayahan natin ipagyera doon sa Netherlands? So, siguro mga wakwak yung padala natin doon, no? Maski mga wakwak siguro dalhin natin doon. Yung mga Attorney, may sinasabi po si Attorney Topacio. na tibag. Ay, padala si Matibag. Matitibag siya doon. Mahirap po yun. That's why self-preservation yun, while at the same time preserving his right also under Philippine laws in order that his rights would be protected via judicial remedies. And meron kami ngayon, yun ngang sa Korte Suprema na pending. And I hope and pray really on bended knees that the Supreme Court would grant our prayers. Kasi nga po, individual liberty. What if mangyari ito sa inyo in the future? Mangyari sa inyo, merong foreign warrant. Maghahanap kayo ng mga kagaya ni Attorney Israelito Torion, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Topacio, para depensahan ng mga karapatan ninyo. Kasi delikado ito, foreign warrant. Idiretso mo lang implementa as if it is a Philippine court-issued warrant. Kalukuhan talaga hindi nyo nakikita. What if mama nyo, papa nyo, may isyuhan ng foreign warrant? Diretso lang i-implementa, payag kayo? Bakit? Kailan ba tayo naging tuta ng ICC? Kailan ba tayo naging tuta ng mga dayuhan? We precisely enshrined the Bill of Rights in the 1987 Constitution in order to stop, no? In order to at least, no?
prevent government excesses. Between the leviathan of a government power and the individual, the Bill of Rights is our shield. Leviathan is that monster with maraming mga ulo. That is the governmental power, which is now trained against Senator De La Rosa. What is its shield? Bill of Rights. And that is why we as lawyers have to invoke our Bill of Rights, because it is the only shield remaining to protect Senator Bato de la Rosa.